Hey guys! Welcome back sa aking channel. So yan guys, finally nakagawa ako ngayon ng video kasi nga super duper busy ako at saka alam niyo yung pag-uwi ko galing trabaho, super pagod na ako and ayoko nang halos gumawa ng kahit na ano, pero kailangan kong gumawa. Kailangan ko magluto ng dinner at kailangan ko magluto ng pagkain ng asawa ko the next day. So, wala na akong panahon para mag-vlog. So, yan. Ilang araw na ako hindi nakakapag-vlog, guys. Pasensya na kayo. Pero, ayan nga. At least ngayon, medyo hindi naman ako masyadong pagod kasi nag-train ako. Hindi ako naglakad today. So, naisipan ko na i-share ito sa inyo, guys. Kasi may mga nagtatanong sa akin kung ano daw yung first reaction ng asawa ko nung nag-visit siya ng Pilipinas. So, maaring yung mga jowa nyo na pupunta ng Pilipinas ay maging same reaction ng asawa ko, ng katulad ng sa asawa ko. So, first time ng asawa ko sa Pilipinas last year, and we went to Palawan, we went to Pampanga, we went to Tarlac, Manila. So, ipapakita ko yan sa inyo guys, yung mga picture and yung mga yung mga clip ng video kasi actually in-upload ko na rin siya, pero that time hindi pa ako nag-YouTube, hindi ko pa tinatrabaho yung YouTube ko. So nag-take lang ako ng video pero limited lang siya pero gusto ko. Kaya lang yung asawa ko kasi ayaw pa yun, kontrabida pa yan dati. So hindi ako makapag-take ng video. So i-include ko na lang dito yung mga short video, yung mga video kung nag-visit siya ng Pilipinas. And yung mga picture din namin. So yan guys, umpisahan natin sa yung nag-travel kami papuntang Philippines. Sa airplane pa lang guys. Super inip na siya kasi ang haba ng biyahe namin. Kasi almost 18 hours. Kasi nag-stop kami sa Abu Dhabi. And we wait there like 5 hours. Hindi kami nag-direct flight that time kasi nga mahal yun. Kasi nga super mahal nung ticket. And hindi din namin pinlano yun na pupunta siya ng Pilipinas. Since nakalibre ako ng ticket ko dun sa kapartner ko sa business, so kumbaga may kukunin ako mga papel sa Pilipinas. So, ang ginawa nung kapartner ko dun sa business, binilhan niya ako ng ticket ko back and forth papuntang Pilipinas and then going back to Turkey. And then, ayun, sinabi ko dun sa asawa ko, since free naman ako, free yung flight ko, free yung ticket ko, sabi ko sa kanya, bakit hindi ka sumama sa akin sa Pilipinas? So, para maano mo naman, para ma-meet mo naman yung family ko. Kasi, baka later hindi mo na sila ma-meet kasi malayo na tayo, so mas mahihirapan kung may baby na tayo, blah blah blah, sabi kong gano'n. So, yun, pumayag siya, so kaya sumama siya sa akin that time. So, 15 days kami sa Pilipinas. And then, we went to, first is, I bring him first nag-stay muna kami sa Manila, sa hotel, at dinala ko siya sa hotel sa Pasay, sa Winston Hotel, kasi nga, that time, kailangan namin pumunta ng Tarlac kasi pipick upin ko yung anak ko sa Tarlac kasi isasama namin siya sa Palawan. So, okay, so, nandun kami sa Winston Hotel at my goodness, guys. Ayaw niya dun sa Winston Hotel. Sobrang ayaw niya dun sa Winston Hotel kasi nga daw, malamok. Hindi siya nakatulog as in, hindi siya nakatulog kasi malamok daw. Bakit may lamok? Yung Winston Hotel na yun kasi yung convenient na hotel na pwedeng pag-stayan. Lalo na kapag papuntang Baguio, papunta ng Dagupan, mga ganyang bus, kasi nandun lang, walking distance lang yung bus, at saka malapit lang din siya sa airport. So, yun yung ginawa. So, yun yung ginawa namin. Nagstay kami sa Winston Hotel at ayaw niya sa Winston Hotel. Wala kaming salubong noon, kami lang dalawa. So, dumiretso kami, nagsakay kami sa bus, papuntang Dagupan, papuntang Tarlac. At, super, nagulat siya kasi hindi kami bumili ng ticket. Kasi, diba, dun sa atin, binibigyan ng ticket, tapos saka ka magbabayad ng pera. Saka ka magbabayad. So, kasi sa Turkey, guys, yung bibili ka muna ng ticket bago ka sasakay ng bus. So, hindi ka makakasakay ng bus kung wala kang ticket, lalo na kung mahabang biyahe. Kasi, baligtad, kung sa Pilipinas naman is, sasakay ka na, hindi na kailangan bumili ng ticket, sakay ka na, tapos dun ka na
doon ka na titikitan sa mismo sa bus. So, doon pa lang, parang tawag-tawag siya doon sa kanyang mga magulang. Sabi niya, ganito dito, tapos picture-picture pa niya yung ticket. And then, nasa Tarlac na kami, nag-hotel din kami doon. And then, doon sa place na yon sa Panique, wala dong hotel, guys. Hindi ko alam kung bakit. Ang mga hotel lang doon, ang mga hotel lang doon, guys, is yung, ano tawag dito? Yung mga, ano lang, yung mga pang madalian lang, yung pang, ano ba yung tawag doon? Kapag yung, halimbawa, yung may mga boyfriend, jowa, ganyan, tapos mag-hotel sila, yung hindi pang matagalan. So, sabi ko, since one day naman tayo mag-i-stay, so waiting kami ng 1 day or 2 days sa Tarlac para lang matapos ng anak ko yung exam. Kasi sabi ng teacher niya, kailangan matapos yung exam bago mag-go. So, hindi na siya attend ng recognition nila. So, yun. Nag-stay kami dun sa hotel na yon na napakamahal, which is 2,000 something ang isang araw, 24 hours. Kasi nga yun yung parang mga short time na hotel lang. So yun, hindi siya pasado para dun sa 2,500. Hindi siya pasado dun sa 2,500 pesos na halaga ng hotel. So yun. So, yun na nga, naghantay kami ng 2 days and then nag-move kami. After nun, nag-stay kami sa Pampanga. So, 1 day kami doon. Tapos, dinala ko siya sa Korean restaurant. Kumain kami ng crab na napakamahal din. Sabi niya, I expecting like, ang Pilipinas is napakamura, cheap, blah, 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 ng pagkain. Pero, halos, kung i-convert niya pala sa Turkish lira, sa halaga sa Turkey, mas mahal pa sa Pilipinas, especially sa mga hotel. Kasi nga sa Turkey, guys, ang hotel doon, napakaganda na. May kakakuha ka na ng 2,000 pesos, napakaganda na ng hotel. So, doon naman sa Pilipinas, hindi ka makakakuha ng 2,000 pesos kung gusto mo ng magandang hotel. Kumbaga, yung 2,000 pesos na yun sa isang araw is parang normal na hotel lang. So, kung gusto mo yung magandang hotel talagang mahal na mahal. Talagang mahal, nasa 500 lira or 5,000 pesos. So, after no, nag-stay kami ng Pampanga. So, mas okay naman yung pinag-stayan namin. Isang araw lang kami doon. And then, nag-fly na kami papuntang Palawan. So, pagdating namin ng Palawan, guys, super duper layo pala nun, guys. After, halimbawa, kasi yung aming ticket is cost us like 2,500 ang per person, and then ano yon, one way lang yon. So 2 way is 5,000. So we cost like 20,000 pesos, something like that. Nag-arrive na kami sa Palawan, guys, and then after dun sa airport ng Puerto Princesa, guys, magbaban ka pa papunta ng El Nido. So guys, 6 hours yung van papuntang El Nido. 6 hours ang papuntang El Nido, guys, and then it's cost us 600 each one ang pamasahe sa van. And yung van na yun, guys, is ano din yun, per time din yun, hindi yun laging may biyahe. Kasi super layo talaga, 6 hours ang biyahe papuntang from Puerto Princesa to El Nido. So, super layo, guys. Na makarating na kami sa El Nido, guys. And then, nag-stay kami doon sa kinakausap ko na online pa lang. Yung taong yun, na galing doon sa kaibigan ko na may kakilala doon sa El Nido. And then, yun yung kausap namin, pero hindi ko pa siya na-meet. And nung naka-arrive na kami doon, ang ina-expect namin is okay yung hotel kasi super mahal siya, guys. Super mahal ng mga hotel doon sa El Nido. So nag-stay lang kami sa parang apartment lang siya. At ang halaga nun is 1,800 isang araw. And doon sa isang kwarto, wala ka man lang malakaran, as in pagpasok mo, bed na yung double bed na siya, 1, 2, 3, 4. So, 4 yung pwede doon sa isang room na yon. And then, ang isang araw namin is 1,800 peso. So, nag-stay kami doon ng 1 week sa El Nido, guys. Also, yung mga beach doon, guys, hindi siya malalapit. Magta-travel ka pa rin. Ang tricycle, ang Arkela doon, isang araw, kung maghahantay siya sa'yo, is 1,500 papunta ng Nakpan Beach. Malayo kasi yun, kulang-kulang isang oras papuntang Nakpan Beach galing ng El Nido dun sa city. So yun, first yun yung ginawa namin. Nagpunta muna kami ng beach. First day namin doon. And hindi naman niya gusto yung init sa Pilipinas.
ayaw ng asawa ko yung init sa Pilipinas. Sobrang init daw. And then parang hindi siya masaya guys. Sobrang maaasar ka lang sa kanya. Kasi alam mo yun yung feeling mo na nagpunta kayo doon para mag-enjoy. Hindi para kung ano-ano, mag-inarte. Kasi yung asawa ko talaga guys, super duper maarte yan. Super duper maarte. Ako kasi wala akong arte, kahit saan mo ako ilagay, okay ako. Pero yung asawa ko guys, yun, napaka-arte niya. Para siyang babae na ewan. Basta yun siya. Mahinhin din siya. Parang ganon ang mga personality ng asawa ko. So hindi mo siya pwedeng dalhin sa basta-basta lang. Okay lang yan magbayad basta yung comfortable siya. Yun. So, for the first time guys, na-experience niya yung tricycle, at yung tricycle na yon yung parang nagsisigsag-sig na galaw ng galaw. So, na-experience. We're going to Las And then, pangalawang araw, nag-take kami ng mga tour o boat tour papuntang sa mga magandang island sa El Nido. So, yun. Kinuha namin yung Tour A at Tour C lang kinuha namin kasi yun lang yung mga magagandang beach doon o yung magagandang island doon sa El Nido. So, nagbayad kami doon. Nasa 1,200 ang Tour A at 1,600 ang Tour C. So, each yun, kahit bata, maghapon naman yun at pre-pagkain na rin yun. So, okay lang yung 1,600. So, yung first na tour namin guys na maghapon, at I think is Tour A. Sumama yung asawa ko sa Tour A na yon and then maghapon. And then the next day, hindi na siya sumama sa Tour C kasi nga, guys, ang nangyari sa likod niya, super na-burn siya at namula yung kanyang buong likod. And alam niyo yung nangyari dun guys, yung likod niya parang ampula, tapos kinabukasan guys, yung kanyang likod is naging tubig siya. Yung buong likod niya, tubig na siya. So, ang pangat ng experience ng asawa ko doon. Kaya, sabi niya, never na siyang babalik ng Pilipinas. Kasi yung init, hindi ko naman alam na magiging ganun ang mangyayari. And, hindi ko alam na ganun kainit at hindi ko na-expect na ganun ang mangyayari sa kanya. Kasi hindi naman siya masyadong nagbibilad, pero bakit nagkaganon yung likod niya? As in, naging tubig. Andyan, ilalagay ko yung picture ng kanyang likod. Ayan yung nangyari talaga sa kanya. Super worse. Hindi ko siya super talagang ang pangat na nangyari. And then, naghantay siya ng ilang araw bago yun. May pinahid kaming aloe vera, lahat-lahat na. So guys, yung 15 days namin, yung after namin ng 1 linggo dun sa El Nido, sa Palawan, hindi na kami nagpunta kung saan-saan. Around to Manila na lang kami. Nag-stay kami sa Makati. And then, namasya na lang kami sa Manila. Inikot na lang namin yung Manila na yan. So, yun yung nangyari. Tapos yung sa pagkain guys, ayaw niya yung mga pagkain kasi super pihikan siya. Halos hindi siya kumakain. Halos kinakain niya lang mga prutas lang. Tapos may isa lang siyang gustong pagkain ng Pilipino. Yung tawag dito sa Jollibee. Gusto niya yung Jollibee. Yun, lagi siyang Jollibee sa Pilipinas. Tapos yung bulalo. Yun yung gustong-gusto niya. So, wala na siyang gustong pagkain sa Pilipinas kasi nagpunta kami ng burger, nagpunta kami kung saan-saang restaurant, sa mga Italian restaurant, sa mga Thai restaurant. Ayaw niya as in yung mga pagkain. Sabi niya, kahit nagpunta tayo ng mga Italian restaurant, nagpunta tayo ng American restaurant, mga ganyan, pare-parehas lang din yun kasi parang Filipino style pa rin yung pagkakalagay ng mga ingredients at ayaw niya kasi yung maraming mga spices sa loob ng pagkain. So kasi sanay sila na black pepper lang at saka asin lang ang nilalagay sa kanilang pagkain at saka tomato lang. Yun yung talagang main ingredients sa Turkey. Kaya dun sa mga ganyang maraming mga spices, ayaw niya yung maraming masyadong lasa na naglalaro-laro sa kanyang panlasa, kung ano yung lasa nun. So ayaw niya yun. So yun. Sa madaling salita guys, ayaw niya sa Pilipinas, ayaw niyang tumira doon. Kumbaga, bakasyon okay, pero yung as in magbibilad siya sa araw, katulad ng ginagawa niya sa Turkey, kahit maghapon siya magbilad doon, hindi naman siya nasusunog. Kumbaga parang ang init sa atin sa Pilipinas is iba yung init sa Turkey. So hindi ko alam, pero napaka-worst nung nangyari sa kanya. And
yan, na-experience niya yung sa pagsakay yung pagsakay niya sa jeeps, sa tricycle, sa bus, lahat pina-experience ko yan. So, ang comment lang niya dun guys is, napakahirap daw ng Pilipinas, napakahirap daw mabuhay sa Pilipinas. And na-experience din niya yung nag-stay kami sa hotel nang walang hot water at hindi siya as in naligo ng ilang araw at nag-transfer muna kami ng ibang hotel na may hot water. So, doon siya nakaligo. And kapag yung toilet is walang yung parang ano ba yon, yung upuan, kasi sa Pilipinas madalas yung parang walang pantakip, yung parang walang ano ba yung upuan. So, ilalagay ko na lang yung picture dyan, yung looks like sa Pilipinas na toilet natin at yung sa Turkey. So, yan guys, yung kasi sanay siya sa ganun ang toilet. And kapag ganitong bukas na toilet, ayaw niya guys. So, yun. And yun din yung unang ayaw niya sa toilet sa Pilipinas. And last week na namin sa Pilipinas, nag-stay na kami sa condo. Na kami nag-stay na 1 week. And maganda naman yung condo na pinag-stayan namin sa Makati. So, okay na yon. So yan guys, yun yung mga reaction ng asawa ko. So, masyado nang mahaba itong video na to. Tatapusin ko na to guys. And thank you so much for watching. So, time for cooking na. And bye guys! Siya nga pala guys, isi-share ko pala, sa susunod kong video, isi-share ko yung ginagamit ko na cream sa face ko at saka yung eyelash na sinasabi ko sa inyo, napakaganda. And cream na ginagamit ko, super ganda guys. Ito wala yung effects, wala itong kahit na anong filter yung video na to. So, kung ano yung nakikita ko nyo sa mukha ko, yan na yun. Gawa nung cream na yun. Super ganda nung cream, guys. I-share ko yan sa inyo, guys. Yung cream na yun is made in Japan. So, next video, i-share ko yan sa inyo. Bibigyan ko siya ng review. And yung aking mask na ginagamit na made in Japan din. So, yan, guys. Thank you so much for watching. Bye!